Abangis. Oh, maaga pa kayo ngayon ah. Sige, pumasok na kayo at baka malamig ang simoy ng hangin dito sa labas. Sandali lang at bubuksan ko ng ilaw at hallway. Huwag kayong magtatakbuhan at baka madulas kayo sa sahig. Kakamap ko lang eh. Salamat po, Mang Lando. Kayo naman po yung unang dumating kahit wala pa si Ma'am Clarita. Ganito talaga kapag sanay na. Mas maganda ng mauna para maayos ang lahat bago dumating ang mga guro at estudyante. Gusto ko kasing siguradong ligtas at maliwalas ang eskwelahan ninyo araw-araw, ano? Ang maliit na paaralan sa gilid ng baryo ay unti-unting nagigising. Ang mga silid-aralan ay tahimik pa. Amoy ng bagong linis na sahig at lumang kahoy ang bumabalot sa paligid. Sa gitna nito ay si Mang Lando, ang janitor na kilala ng lahat, mahal ng lahat at tinuturing na parang bantay ng paaralan. Mang Lando, kayo na naman ang nag-ayos ng sirang bintana sa grade 4 ha. Hindi pa naman namin kayo pinapatawag pero natapos nyo kagad. Ano ko naman? Ma'am, malit na bagay lang po yun. Delikado kasi kapag may basag na salamin. Baka may masugatan pang bata eh. Mas mabuti nang naagapan ano. Hindi alam ng sino man na sa likod ng payapang anyo ni Mang Lando ay may lihim na mas matanda pa sa paaralan mismo. Sa bawat ngiti niya ay may disiplina. Sa bawat tahimik na galaw ay may pagpigil. Isa siyang aswang. Ngunit hindi yung uri na kinakatakutan ng mga alamat. Inay, sabi niyo po dati, ang halimaw eh, hindi nasusukat sa inyo kundi sa pagpili araw-araw kung sino ang mananaig sa loob, di ba? Sa tuwing sasapit ang gabi at ang paaralan ay tulog na, si Mang Lando'y naglalakad patungo sa kakahuyan sa likod ng baryo. Doon niya hinaharap ang tunay niyang kalikasan. Malayo sa tao, malayo sa inosente. Ang kanyang inang nagturo sa kanya kung paano pigilan ang gutom, kung paano kontrolin ang pagbabago, at higit sa lahat kung paano manatiling tao. Hindi ako tulad nila. Hindi ako kakain ng tao. Kahit kailan, hanggat may lakas pa akong pigilan ito, hindi ito mangyayari. Kinabukasan, muling bumalik ang liwanag at ang mga ingay ng bata. May dala siyang supot ng candy, palihim niyang pinapamigay sa mga batang tumutulong magbuhat ng upuan. Mang Lando, kayo po talagang pinakamabait dito sa school. Sabi ni Mama kayo raw ang bantay namin. Bantay lang po, hindi bayani. Trabaho ko lang po ang siguraduhin na ligtas kayo at masaya habang nag-aaral. Sa isang sulok ng faculty room, isang bagong guro ang tahimik na nagmamasid. Si Ma'am Clarita, payak na namit, may matang tila masyadong mapanuri para sa isang karaniwang guro. Ramdam niya ang kakaibang presensya sa paligid ng paaralan. Hindi masama, ngunit hindi rin ordinaryo. Kakaiba yung pakiramdam ko sa lugar na to. Parang may nagbabantay na hindi nakikita ng lahat. Ma'am Clarita, good morning po. Bago lang po kayo dito, ano? Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang po sa akin. Nandito lang ako palagi para sa inyo. Salamat po, Mang Lando. Pakiramdam ko nga po ligtas dito. Parang may tahimik na kamay na nag-aayos ng lahat. Kahit hindi naman napapansin. Nagtagpo ang kanilang mga mata saglit. Isang simpleng ngiti mula sa janitor. Isang bahagyang pagkabahala mula sa guro. Pareho silang may lihim. Pareho silang marunong magtago. Sa araw, si Mang Lando yung tagalinis, tagapayo at kaibigan ng mga bata. Sa gabi, isa siyang nilalang na patuloy na lumalaban sa sariling dilim. At sa maliit na paaralang iyon, nagsimula ang isang kwento ng katahimikan, disiplina at lihim. Isang kwentong sa huli ay hahantong sa dugo, pagpili at sakripisyo. Sa ngayon, si Mang Lando ay nananatiling tahimik na tagapangalaga at walang sino man ang nakakaalam kung gaano kalalim ang kanyang pinaglalabanan araw-araw. Isang araw ng klase. Mang Lando, pasensya na ha. Sorry sa istorbo pero parang may kakaibang amoy dito sa silid-aralan kagabi. Akala ko may napanis na pagkain pero nawala din naman kagad. Pagbukas ko ng bintana parang sumingaw lahat sa labas. Ay, oo ma'am. Napansin ko rin po yun. Parang kaninang madaling araw ko nakita eh. Kaya nilinis ko kagad.
Baka po daga o pusang galalang na nakapasok. Huwag na ho kayo mag-alala doon, ano? Tahimik na tumango si Ma'am Clarita, ngunit hindi nawala ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Sanay ang kanyang pandama sa mga bagay na hindi agad nakikita ng karaniwang tao. May bakas ng lumang enerhiya sa silid. Hindi masama, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Maaga po pala kayo dumating araw-araw. Mang Lando, kahit Sabado minsan naririnig po kayo ng guard. Wala yun, ma'am. Nakasanayan ko na po talaga eh. Mas tahimik kasi pag walang tao. Mas malinaw ang pag-iisip. Mas madaling ayusin ang mga dapat ayusin. Sa labas ng silid-aralan, nagtatakbuhan ng mga bata. Tumigil sila sandali nang makita si Mang Lando. Mang Lando! Sasama po ba kayo sa practice namin mamaya? Kayo po ang nag-aayos ng ilaw sa covered court, di ba? Oo naman. Basta tapusin muna ninyo ang klase ninyo, ha? Ayokong marinig na napagalitan kayo ni Ma'am Clarita dahil sa akin, ha? Hindi naman po ako mahigpit, Mang Lando. Gusto ko lamang pong matuto sila ng maayos. Nagkatinginan sila at parehong napangiti. May kakaibang gaan sa pagitan nila. Isang uri ng tiwala na unti-unting nabubuo. Kinagabihan, nanatili si Ma'am Clarita sa faculty room upang tapusin ang ilang lesson plans. Sa katahimikan ng paaralan, naramdaman niya ang biglang pagbabago ng hangin. Parang may dumaan na malamig na anino. Ano yun? Hindi sana yun masama. Pero dapat ata walang ganito dito, diba? Sa di kalayuan, si Mang Lando'y naglalakad palabas ng gate. Bit-bit niya ang lumang walis. Huminto siya saglit, parang may narinig. Saka tumingin sa buwan. Inay, pakiramdam ko po may nakakaramdam na sa akin. Pero hindi ko pa rin kayang umalis dito. Dito ko po nararamdaman na tao pa rin ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kakahuyan, muling hinarap ni Mang Lando ang sarili. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagbago. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok. Ngunit pinigilan niya ang ganap na pagbabago. Hindi ngayon. Hindi dito. Hindi sa mga batang yun. Kinabukasan, may balitang kumalat sa baryo. May alagang kambing na natagpo ang patay sa may bukid. Tila may kakaibang sugat. Ay Diyos ko! Narinig niyo ba yun, Mang Lando? Sabi ng mga tao may aswang na daw sa baryo. Mga kwento lang po siguro yun, ma'am. Huwag na po nating takutin ng mga bata, no? Tahimik lang si Mang Clarita, ngunit lalong naging alerto ang kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, alam niyang may gumagalaw na mas matanda pa sa chismis ng baryo. Mang Lando, kung sakaling may mangyaring kakaiba dito sa paaralan, sana po ay magsabi kayo kagad sa akin. Mahalaga po kasi sa akin ang kaligtasan ng mga bata. At syempre, ng mga taong nagbabantay po sa kanila. Opo, ma'am. Pinapangako ko po yun sa inyo, Ma'am Clarita. Hindi alam ni Mang Lando na sa mga salitang iyon ay may panata na nabuo. Isang pangakong hahatakin silang dalawa sa mas malalim na bangin ng katotohanan. Nang gabing yun, sa ilalim ng buwan, may matang nagmasid mula sa malayo. Hindi kay Mang Lando, kundi sa paaralan mismo. At sa katahimikan ng baryo, nagsimulang gumalaw ang mga lihim na matagal nang natutulog. Handang gumising sa tamang sandali. Hay! Tahimik talaga pag gantong oras, ano, Ma'am Clarita? Parang humihinto ang mundo kapag sabay tayong naglalakad dito sa gilid ng palayan at wala munang batang maingay o bell na tumutunog. Oo, Mang Lando. Dito ko nga mas nararamdaman ang sarili ko. Parang mas malinaw ang isip ko kapag gabi. Siguro dahil sanay din akong makinig sa mga bagay na hindi naririnig ng iba. Naglalakad silang magkatabi sa ilalim ng buwan. Walang hawakan ng kamay, walang malalakas na salita, pero malinaw ang lambot sa pagitan nila. Isang ugnayang unti-unting tumitibay sa katahimikan. Mang Lando, may sasabihin sana ako sa inyo. Hindi ko naman sinasabi sa lahat pero pakiramdam ko, ligtas na sabihin sa inyo. Galing po ko sa pamilya ng mga albularya, mga manggagamot na marunong makaramdam at makipag-usap sa mga hindi nakikita. Kaya pala po, kaya pala may kakaiba sa inyo.
Hindi po masama ha, pero parang may dalang liwanag na tahimik lang din ano. Huwag na lang sana nating palakihin. Simpleng kaalaman lang po yun. Mga halamang gamot, dasal, at pag-unawa kung kailan dapat umatras. Ayokong mapasok sa gulo o panganib eh. Tumigil sandali si Mang Lando. Ramdam niyang bigat ng salitang binitawan ni Clarita. Sa unang pagkakataon, may taong hindi natakot sa ideya ng kakaiba. Ma'am Clarita. Joke lang po. Hindi rin po ako ordinaryo. Hindi ko man ho masabi ang lahat ngayon pero araw-araw po kung may nilalabanan sa loob ko at hindi lahat ay nakikita sa anyo. Lahat naman tayo may dinadala, Mang Lando. Ang mahalaga pinipili nating huwag manakit kahit kaya natin. Napatingin si Mang Lando sa kanya, may halo ng ginhawa at takot. Ang sinabi ni Clarita ay parang dasal na hindi niya alam na hinihintay niya. Ngunit sa kabila ng payapang gabi, may mga bangungot na sumisingit. Sa totoo lang po, Mang Lando, may panaginip akong paulit-ulit. Nasa paaralan daw ako mag-isa. Tapos may aswang na lumalabas sa gilid ng silid-aralan ng grade 3. Nakatingin lang siya sa akin na parang may hinihintay. Ano pong ginagawa niya sa inyo? Ano pong ginagawa sa panaginip? Ma'am! Hindi ako tumakbo. Pero gising ako. Umiiyak pagkatapos. Ang pakiramdam ko may babala pero hindi ko po maintindihan, Mang Lando. Tahimik si Mang Lando. Sa loob niya, parang may kutsilyong dahan-dahang umiikot. Siyang aswang sa panaginip, pero hindi ang uri na papatay ng bata. Gayunman, alam niyang ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa panaginip. Minsan po, ang panaginip paalala lamang. Hindi palaging luha. Baka sinasabi lang na mag-ingat kayo. Kinabukasan, nag-ibang ihip ng hangin sa baryo. May mga bulong-bulungan sa palengke. May mga magsasakang nagkakape sa gilid ng kalsada na pabulong mag-usap. Mang Lando, sabi po ni Papa, may kambing daw na natagpo ang patay sa kabilang sityo. Parang sinipsip daw po yung dugo. Hay, wag niyong isipin yan. Baka may mabangis lang na hayop. Maglaro na lang kayo at huwag lalabas sa gabi, ano? Ngunit alam ni Mang Lando ang amoy ng ganitong balita. Hindi ito gawa niya. Iba ang bakas, iba ang gutom. May isa pang tulad niya, pero walang disiplina. Nararamdaman niyo din ba, Mang Lando? Parang may gumagalaw na hindi tama sa paligid. Oo po, ma'am. At yun po ang kinakatakot ko ngayon. Sa gabing yun, hindi sila naglakad. Si Mang Lando ay mag-isa sa kakahuyan. Ang mga kamao ay mahigpit na nakasara. Inay, may isa na namang tulad natin dito. Pero hindi siya marunong pumili at natatakot akong madamay ang mga taong mahal ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, si Ma'am Clarita ay nagsindi ng kandila sa kanyang maliit na silid. May hawak na dahon at orasyon. Kung sino ka man, huwag mong lapitan ang paaralan. Huwag mong gagalawin ang mga batang yun. At sana, hindi ikaw ang tinatakot ng panaginip ko. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting naglalapit ang dalawang bangungot. Ang takot ni Clarita sa aswang at ang takot ni Mang Lando na balang araw siya mismo ang magiging dahilan ng pagkawala ng pagmamahal na ngayon natagpuan na niya. Ramdam niya ang pag-ibig mula kay Ma'am Clarita at gayon din naman siya sa guro. Ngunit isang araw, Anong ibig niyo sabihin? Patay na si inay? Hindi po pwede yun kasi kahapon lang kinakausap ko pa siya at maayos naman ang boses niya. Nangamusta pa nga siya sa akin Ay, Lando, pasensya na talaga. Bandang hating gabi raw pinasok ang bahay ng nanay mo. Halatang robbery. Wasak ang aparador Nawawala ang kaunting ipon niya at hindi na siya umabot pa sa ospital. Pero, Kapitan! Hindi ako papayag na ganito na lang! Buhay ng nanay ko nawala! parang nabingi si Mang Lando.
Hindi niya narinig ang kasunod ng mga salita. Ang mundo ay lumiit sa isang tunog. Ang pintig ng sariling dibdib na tila gusto nang pumutok. Nasaan po siya? Gusto ko po siyang makita kahit sandali lang. Sa maliit at madilim na bahay ng kanyang ina, bumungad ang katahimikang mas mabigat pa sa sigaw. May mga bakas ng sapato sa sahig, may bahid ng dugo sa dingding, at sa gitna ng silid, nakahiga ang katawan ng babaeng siyang nagturo sa kanya kung paano maging tao kahit halimaw. Inay! Patawad! Hindi ko kayo napagtanggol! Hindi kagad ako nakauwi. Sabi nyo, kaya nyo lagi. Pero ba't ganito? Sabi nyo, ligtas kayo dito! Lumuhod siya. Nanginginig ang mga kamay. Sa loob-loob niya, may isang bagay na pilit na kumakawala. Isang galit na matagal niyang kinukulong. Sabi nyo, Nay, piliin ko lagi ang kabutihan. Pero, paano na ngayon? Kinagabihan, hindi na siya bumalik sa paaralan. Hindi na rin siya naglakad kasama si Ma'am Clarita. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hinayaan niyang dumilim ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng buwan, lumuhod siya sa lupa. Inamoy ang hangin, sinundan ng mga bakas ng mga taong pumasok sa bahay ng kanyang ina. Hindi ko to kakainin. Pero sisingilin ko kayo sa ginawa niyo sa nanay ko. Isa-isa niyang tinahak ang mga daan. Ginamit ang pandama na matagal niyang tinatanggi. Ang yabag, ang amoy ng takot, ang tunog ng kasinungalingan. Lahat ay malinaw. Samantala, sa paaralan, tahimik na nagmamasid si Ma'am Clarita. Mang Lando, 3 araw na kayong hindi pumapasok. Hindi kayo sumasagot sa tawag. May nangyari po ba sa inyo? Pasensya na ho, ma'am. May inaasikaso lang po ako sa bahay at alam niyo namang nawala na si nanay. Babalik din po ako kapag maayos ng lahat. Hindi kayo mukhang okay, Mang Lando. Namumulang mata niyo. Parang ilang gabi na kayong hindi natutulog. Kung may mabigat kayong dinadala, pwede niyo naman akong kausapin, di ba? Ayos lang po ako. Kailangan ko lang po talagang mag-isa muna. Naramdaman ni Ma'am Clarita ang malamig na panginginig sa hangin. Ang enerhiya ni Mang Lando ay kakaiba. Mas mabigat, mas mapanganib. May masama pa po bang nangyari sa bahay ninyo? Wala naman po, ma'am. Huwag na po kayo mag-alala. Kaya ko na to. Ngunit sa baryo, kumakalat ang takot. Hay naku, narinig mo ba yun? May magnanakaw daw sa kabilang bayan at natagpo ang patay. Halos mapunit ang katawan. Sabi ng iba hindi raw tao ang pumatay dun sa magnanakaw na yon. Oo nga eh. Sabi nga kagabi nung... hindi ko na malaman eh. Lasing na ako. Puro masasamang tao raw ang tinatarget nung mamamatay tao na iyon. Oh, baka naman aswangaan na. Parang may naghihiganti eh. Sa bawat balitang yun, humihigpit ang hawak ni Ma'am Clarita sa rosaryong nakatago sa kanyang bag. Hindi ito basta aswang. Ito'y galit na hindi napigilan. Sa kakahuyan, nakatayo si Mang Lando sa ibabaw ng katawan ng isa sa mga lalaking pumasok sa bahay ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang katawan. May dugo sa kanyang mga kamay. Isa pa! Hindi pa sapat to! Hanggat hindi kayo lahat nagbabayad! Sa sandaling yun, alam niyang tinawid na niya ang kanyang hangganan. Ang pag-ibig niya kay Clarita ang huling tali na pumipigil sa kanya. Ngunit, unti-unti itong hinila ng galit. At sa bawat gabing lumilipas, mas lumalapit ang bayan sa isang katotohanang hindi nila kayang harapin. Nang tahimik na tagapangalaga ay unti-unti nang nilalamon ng mundong minsan niyang pinrotektahan. Hay! Narinig niyo ba kagabi yun, pre? May mga magnanakaw sa tulay. Sabi ng mga tao eh, parang nilapa raw ng katawan. Hindi na halos makilala yung mukha, no? Oo nga, pre. Tapos hindi na raw ninakawan. Iniwan lang doon na parang babalaba o nananakot. Sabi ng mga matatanda eh, hindi na raw ito simpleng krimen. May mga nilalang na raw na gumagala.
Baka may aswang. Sa bawat bulong-bulungan sa baryo, lalong bumibigat ang hangin. Ang dating mga kwento ay naging takot na, at ang takot ay unti-unting nagiging panalangin. Sa kakahuyan, hingal na hingal si Mang Lando. Nakaluhod siya sa lupa. Nanginig ang mga kamay habang ang dugo ay tumutulo pa mula sa kanyang mga daliri. Hindi ko ginusto to! Kayong pumili nito! Kayong pumasok sa bahay ng nanay ko! Kayo ang kumuha ng hininga niya! Sa harap niya ay isa na namang katawan, isa sa mga lalaking sangkot sa pagnanakaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya namalayang napunit niyang laman ng sobra. Hindi niya napigilan ang galit. Inay, patawad. Parang nawawala na ako. Sa bawat gabing lumilipas, mas mabilis ang kanyang pagbabago. Mas mahirap pigilan. Ang disiplina na itinanim ng kanyang ina ay unti-unting nilalamon ng puot. Samantala, sa paaralan, abala si Ma'am Clarita sa paglalagay ng mga anting-anting sa mga pinto ng silid-aralan. May hawak siyang puting sinulid, bawang at maliit na bote ng langis. Hindi ito para sa takot, kundi para sa proteksyon. Huwag niyong gagalawin ha, mga bata. Ma'am Clarita, totoo po bang may aswang na daw dito sa baryo? Sabi po ng lola ko, huwag na daw kaming lalabas paggabi. Naku, hindi lahat ng kwento ay totoo. Pero mas mabuti pa rin mag-ingat, okay? Nandito naman kami para bantayan kayo. Ngulit sa loob niya, may kumakalam. Ang kanyang pandamay paulit-ulit na hinihila patungo sa isang direksyon. Isang enerhiyang pamilyar. Masakit at nakakatakot tanggapin. Kinagabihan, may natagpo ang bangkay sa likod ng lumang bodega. Nang dumating si Ma'am Clarita kasama ang ilang taga-baryo, napahinto siya. Hindi pwede. Sa tabi ng katawan, bahagyang nakatupi sa putik, ay isang pamilyar na scarf. Ang asul na scarf na binigay niya kay Mang Lando noong isang gabi ng kanilang paglalakad. Hindi to aksidente. Hindi to pwedeng iba. Akin to at binigay ko kay Mang Lando. Umuuro ang kanyang hininga. Ang kamay niya ay may hawak na rosaryo at nanginginig. Ay, Mang Lando, sana nagkakamali lang ako. Hindi na siya natulog ng gabing yun. Sa halip, tahimik siyang sumunod sa distansya nang makita niyang papalabas sa baryo si Mang Lando. Dala nito ang lumang walis na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati. Patawad, kailangan kong malaman ng totoo. Sinundan niya ito hanggang sa kakahuyan, sa pagitan ng mga puno, na silayan niyang unti-unting pagbabago. Ang likod na bumaloktot, ang mga matang nagliyab sa galit, ang mga kamay na may dugo. Lumabas kayo! Alam ko nariyan pa kayo! Hindi pa tapos ang bayad nyo! Napaatras si Ma'am Clarita. Napakagatlabi upang pigilan ang sarili sa pagsigaw. Siya nga. Siya ang aswang. At siya rin ang taong minamahal ko. Sa isang iglap, tumigil si Mang Lando. Umikot ang ulo niya. Tila naamoy ang presensya. Clarita! Huwag kang lalapit. Mang Lando. Hindi ko alam kung yakap pa o anting-anting ang kailangan ko ngayon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanya'y puno ng galit at sakit. Ang kay Clarita ay puno ng takot at pagdadalamhati. Hindi ko ginusto to. Hindi ko ginustong makita mo ko. Umalis ka na! Sana sinabi mo sa akin. Sana hindi mo ako ginawang bulag sa katotohanan. Sa sandaling yun, tuluyang nag-ibang mundo ni Ma'am Clarita. Ang lalaking tahimik na tagapangalaga ay siya ring halimaw na kinakatakutan sa baryo. At sa pagitan ng mga puno, habang ang dugo ay humahalo sa lupa, alam nilang pareho na ang landas na tinatahak ni Mang Lando ay hindi na pabalik sa liwanag. At si Clarita, bilang albularya, ay maaaring siya lamang ang humarang sa tuluyang pagkalugmok ng lalaking mahal niya. Tama na, Mang Lando. Huwag ka na magtago sa dilim. Alam ko nang totoo at hindi na ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang lahat sa akin. Clarita, sana hindi mo ako nakita. Tahimik lang ako na janitor sa paningin mo. At hindi ang halimaw na kinakatakutan mo ngayon.
Huwag mong baliktarin ang usapan. Lando, ako ang albularya. Ako ang may tungkuling harapin ng ganito. Sabihin mo sa akin kung sino ka talaga at bakit nalulunod ka sa galit? Aswang ako, Clarita! Pinanganak akong ganito at pinalaki ng isang inang araw-araw kong tinuruan na pigilan ng gutom. Piliin ang pagiging tao kahit mas madali ang maging halimaw. Lahat ng kabutihang nakita mo sa akin ay hindi palabas kundi pagpipigil. Kung ganun, ba't mo hinayaan ang sarili mong pumatay? Bakit mo ginawang dugo ang sagot sa sakit mo? Dahil pinatay nila ang ina ko. Ninakawan, tinapakan, at iniwan na parang wala lang. Sabihin mo sa akin, Clarita, paano ko sila papatawarin kung kinuha nilang hininga ng ina ko? Naintindihan ko ang sakit, Mang Lando. Pero ang ginawa mo ngayon hindi na hustisya, kundi paghihiganti na unti-unting pumapantay din sa'yo. Karapat dapat silang mamatay. Hindi ako pumapatay ng inosente. Mga kriminal lang, mga taong pumili ng masama. Anong mali doon? Ang mali ay ang pag-aakalang ikaw ang may karapatang humatol ng buhay at kamatayan. Doon nagsisimula ang pagkakahawig mo sa mga aswang na matagal ko nang nilalabanan. Kaya ko pa tong kontrolin, Clarita. Di pa ako tuluyang nawawala. Ako pa rin to. Mahal na mahal kita. At hindi kita sasaktan kailanman. Hindi mo napapansin pero lumagpas ka na sa hangganan. Lando, nakita ko ang mga katawan. Naramdaman ko ang lupa na umiiyak sa dugo. Hindi na yun ikaw. Hindi na ang mahal ko. Kung mahal mo ko, hayaan mo akong tapusin ito. Pagkatapos nito, babalik na ako, Clarita. Aalis tayo dito at magsisimula ulit. Malayo sa mga baryong to. Hindi ako aalis kapalit ang katahimikan ng bayan at ang buhay ng iba. Bilang albularya, tungkulin kong pigilan ng gantong kadiliman. Kahit pa, ikaw ang pinagmulan nito. Kung ganon, kalaban na ba ako sa'yo? Hindi ko gustong mangyari to pero kung ipagpapatuloy mo to, Lando, pipiliin kong protektahan ang komunidad kahit masira yung puso ko. Sandaling tumahimik ang kagubatan. Ang hangin ay bumigat. Ang mga dahon ay tila umatras. Inay, patawad po kung hindi ko na kayang sundan ang tinuro niyo sa akin. Pagod na po akong magpigil. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang mga butoy umangat. Ang mga mata ay naging pula. At ang anyong minahal ni Clarita ay napalitan ng nilalang na matagal niyang kinukulong. Lando, huwag. Hindi mo kailangan maging ganito. Bumalik ka na. Pakinggan mo ko. Umalis ka, Clarita. Ayokong ikaw ang masaktan sa mga susunod na mangyayari. Hindi kita iiwan, Lando. Pero hindi kita hayaang magpatuloy ng ganito. Sa isang iglap, tumakbo si Mang Lando palayo. Ang mga yabag ay hindi pantao. Ang galit ay tuluyan ng umagaw sa kanyang hininga. Mang Lando! Patawad kung ito ang huling pagkakataong tatawagin kita sa pangalan mo. Lumod si Clarita sa lupa. Hinawakan ang kanyang anting-anting at binigkas ang orasyon na matagal niyang iniiwasan. Kung kailangan kong labanan ang lalaking mahal ko, para lang maligtas ang iba, bigyan niyo po ako ng lakas na hindi mawala sa akin ng awa. Sa gabing yun, tuluyan ang nabasag ang kanilang ugnayan. Ang pag-ibig ay napalitan ng tunggalian at ang lihim na matagal nilang tinago ay naging apoy na maghahatid sa kanila sa huling banggaan. Narinig niyo ba yung kagabi, Kapitan? Sabi ng mga tao bababa raw ang aswang mismo sa baryo ngayong gabi. Parang hindi na raw nagtatago eh. Ilak ninyo ang mga bahay. Huwag palabasin ang mga bata. May masamang mangyayari ngayong gabi, mga guys. Sambit ng kanilang kapitan. Sa loob ng silid-aralan, tahimik na naghahanda si Ma'am Clarita. May mga anting-anting na nakabitin sa bawat pinto. May pulang sinulid sa mga bintana. At sa mesa ay may bote ng langis na may dasal. Sa kanyang kamay ay ang lumang anting-anting ng kanilang angkan at isang patalim na minsang ginamit lamang bilang babala. Ngayon ay handa na tong pumatay. Patawarin mo ko, Lando. Sana iba ang naging wakas natin, pero
Hindi ko hayaang may masaktan pang iba. Sa labas, umakyat ang buwan na kulay dugo. Ang paaralan, ang lugar ng tawanan at aral, ay naging larangan ng huling paghaharap. Clarita, alam ko nandito ka. Huwag ka na magtago. Tapusin na natin to. Hindi kita tatakasan, Lando. Narito ko para pigilan ka bago tuluyang mawala. Lumabas siya sa gitna ng courtyard. Sa harap niya ay ang ganap na nagbagong si Lando. Malaki, mabangis, ngunit sa mga mata ay may bakas pa ring lalaking nagwawalis tuwing umaga. Umalis ka na. Hindi ko na kontrolado ang sarili ko, Clarita. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi ako alis, Lando. Mahal kita. At yun ang dahilan kung bakit kailangan kitang harapin ngayon. Sumugod si Mang Lando. Nagbanggaan ng lakas at dasal. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang niya. Ang hangin ay napunit sa bawat pag-iwas ni Clarita. Bakit mo ko nilalabanan? Ako lang naman ang pumapatay sa mga masasama. Dahil sa bawat patak ng dugong pinubuhos mo, mas lalong nagiging katulad ng kinakamuhian mo ang sarili mo. Tinamaan ng anting-anting ang dibdib ni Mang Lando. Napaatras siya sa sakit. Umungol ng umungol. Clarita, tama na. Pagod na ako lumaban. Bumalik ka na, Mang Lando. Sumuko ka na. May natitira pa sa'yo. Biglang, may umiyak sa di kalayuan. Mang Lando! Ma'am Clarita! Natatakot po ko! Napalingon si Mang Lando. Sa isang iglap, bumalik ang alaala. Mga batang tinutulungan, mga ngiting pinoprotektahan. Bumagal ang kanyang galaw. Bumagsak ang kanyang mga kamay. Umuwi ka na. Huwag kang tumingin dito, bata. Sa sandaling yun, alam ni Clarita na yun na ang huli. Patawad, Lando. Winasiwas niya ang basbas ng patalim. Tumagos ito sa katawan ni Mang Lando. Hindi dugo ang lumabas kundi abo at usok. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Salamat, Clarita, sa pagmamahal at sa pagpigil sa akin. Unti-unti naglaho si Mang Lando. Abo sa hangin, usok sa ilalim ng buwan. Lumuhod si Ma'am Clarita, mahigpit na hawak ang anting-anting. Humagulhol sa gitna ng bakanteng courtyard. Pinrotektahan ko sila, pero nawala ka sa akin, Lando. Pagsapit ng umaga, tahimik ang baryo. Wala nang aswang, wala na ring janitor. Walang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang alam lamang nila ay ligtas na muli ang kanilang mga anak. Sa ilalim ng puno ng balete sa likod ng paaralan, nilapag ni Ma'am Clarita ang lumang walis ni Mang Lando. Dito ka lang, Lando. Bilang bantay. Ay, kahit wala ka na. Habang sumisikat ang araw, tinanggap niya ang bigat ng kanyang pinili. Ang magmahal, ang magpaalam, at ang magbantay mag-isa. Sa katahimikan ng paaralan, nananatili ang alaala ng isang tahimik na tagapangalaga na piniling maging tao hanggang sa huli. Kahit ang kapalit ang sarili niyang pag-iral. Wakas. At yan ang storya ni Mang Lando at ni Ma'am Clarita. Hay, alam nyo, ang mga mabubuting tao ay may hangganan rin. Tama lang na may linya sa kabutihan at kasamaan. Kaya kayo dyan, mag-ingat sa mga napakababait ha. Kasi pag yan nagalit, Diyos ko, baka maging aswang katulad ni Mang Lando. At para naman kay Ma'am Clarita, tama lang ang iyong ginawa. Don't worry, marami pa diyang iba. Hanap-hanap lang, okay? At kung nagustuhan yung ating story for today, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email
At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangiz.